Asan ako? Gising na siya, Dok. Asan po ako? Nasa ospital po kayo, ma'am. Bakit? Ano po nangyari sa akin? Wait lang po, ma'am, ah. Check ko lang po sa documents. Ba- Bakit po i-check niyo pa sa documents? Di ko po kasi alam kung ano po nangyari sa inyo eh. Ako po yung pumalit sa nagbabantay sa inyong nurse 5 months ago. 5 months? 5 months na akong nandito sa ospital? Wait lang po, ma'am, ah. Ang nakasulat po dito, ang cause po ng coma nyo car accident po. At may fracture po kayo sa ulo. Oo, naaalala ko na. Nabangga ako habang nasa sasakyan. Asan si Arthur? Ay, sorry po. Di ko po kasi kilala mga relatives niyo po eh. Wala din po kasi nung pumasok ako dito, wala po bumibisita sa inyo. Walang bumibisita sa akin? Opo, ma'am. Pero baka po sa nakaraang nurse nyo may kilala silang bumibisita sa inyo. Bakit? Kailan pa ba ako nandito? Nakasulat po dito sa documents, almost 2 years na po kayo nandito. Ano? Anong taon na ba ngayon? 2022 po. Pwede patingin ng phone mo kung 2022 na nga. Ito po, ma'am. Paano nangyari yun? Asan si Arthur? Wala ba talagang bumibisita sa akin dito? Sorry, ma'am, pero wala po talaga. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Pero naalala kong nabangga ako habang nasa kotse. Gulong-gulo ako sa nangyari. Pero mas naguguluhan ako kung nasaan si Arthur. Imposibleng hindi niya ako binibisita. Kailan po ako pwedeng lumabas? Wait po, ma'am, ha? Tawagin ko lang po si Doc. Sige po. Oh, iya. Buti gising ka na. Kaya po ba yung doktor ko mula nung nakaumatos ako? Oo. Wala pagpunta mo dito, ako na din nag-surgery sa'yo. Thank you po sa pagligtas ng buhay ko, Doc. Walang anuman. Pero Doc, tanong ko lang po, since kayo po yung nag-aasikaso sa akin mula nung nakaumatos ako, may bumibisita po ba sa akin dito? Oo. Meron naman lagi. Ay, sabi po kasi nung nurse wala daw po. Tuwing gabi kasi kadalasan pupunta yon. Lalaki po ba, Doc? Oo, lalaki. Ang gwapo nga ng itsura eh. Arthur po ba pangalan? Si Arthur ba? Sorry, iya. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Arthur eh. Ha? Sino po yung bumibisita sa akin dito, Doc? Ang pagkakalala ko, Asteroid ata ang name niya eh. Asteroid po? Wala po akong kilalang ganun yung pangalan. Ay, ano pala, basta katunog ng asteroid. Astrid po ba, Doc? Oo, ayun, Astrid. Bakit niya po ako binibisita? Hindi ko alam eh. Pero, kada linggo or buwan, bumibisita naman siya lagi dito para sa'yo. Pero, kilala mo naman siya, di ba? Opo, Doc, pero hindi ko po siya kaano-ano. Sabagay, nakausap ko din si Arthur dati last 2 years eh. Ano po sabi, Doc? Nung tinanong ko siya kung kaano-ano ka niya, sabi niya fiancé ka daw niya. Opo, Doc, totoo po yun. Sino yung Astrid? Dati ko pong manliligaw yun, Doc. Pag bawalan ko na ba pumunta yun dito? Ay, kahit hindi na po, Doc. Gusto ko rin po malaman kung ano na nangyari sa loob ng 2 taon. Pero si Arthur po ba, ano po huli niyong balita sa kanya? Si Arthur naman, lagi ko yung nakikita bumisita sa'yo dito nakaraang taon. Pero, bigla na lang kasi siyang nawala. Pero pamilya niya pa rin nagbabayad ng bills mo dito. Bigla na lang po siyang di bumisita? Oo eh. Pero, basta ang sabi niya sa akin, fiancé ka niya. At aantayin ka niya magising. Sige po, Doc. Excuse me, Doc. Dito po kayo sa room for OT. Sige, iya.
Mauuna na muna ako ah. Hindi ko alam kung bakit ako biglang hindi binisita ni Arthur. Pero alam kong hindi niya ako iiwan. Ang nakakapagtaka lang bakit si Astrid yung bumibisita sa akin. Habang nasa higaan ako, tumitingin-tingin ako sa balita sa phone na pinahiram sa akin. Sobrang dami pala nangyari habang tulog ako. Dito ko din nalaman na nagkaroon ng pandemic at maraming tao ang nahawaan. Buti na lang sa ospital na to may sarili akong kwarto. Mayaman talaga sila Arthur. Habang nagtitingin-tingin ako sa phone ko, kumatok naman si Astrid sa pinto ko. Nabalitaan ko na gising ka na daw, kaya pumunta ka agad ako. Oh, Astrid, pasok ka. Kumusta ka na, Feliz? Lily na lang. Yun naman talaga real name ko. Ah, sige, Lily. Yun siguro tawagan niyo dati ni Arthur, no? Ah, oo. Di ko na rin nakwento sa'yo na kababata ko si Arthur. Ah, kaya pala. Pero, okay ka naman na ngayon, di ba, Lily? Oo, okay naman na kalagayan ko. Wala naman masakit sa akin. Mukhang nakarecover na nga katawan ko. Mabuti naman. Mukhang anytime naman na siguro makalabas ka na dito. Oo nga eh. Nga pala, may balita ka ba kay Arthur? Bigla na lang daw kasing di bumisita si Arthur dito eh. Ah, si Arthur ba? Hindi ko kasi alam, Lily, kung okay lang marinig mo to galing sa akin eh. Bakit? Ano ba yun? Mas mabuting magpahinga ka muna, Lily. Pag nakalabas ka na, kukwento ko sa'yo lahat kung ano nangyari. Bakit? Ano ba nangyari? Wait, aayusin ko muna ang mga papeles mo para sa paglabas mo. Tsaka ko nasasabihin pag wala ka na dito. Okay? Sige. Kinakabahan ako sa sasabihin niya sa akin. Para kasing baka kung ano na nangyari kay Arthur. Alam ko naman na hindi niya ako iiwan eh. May tiwala ako sa kanya. Kahit ilang taon pa yan, kaya ako antayin nun. Kung nung magkababata nga kami, naantay niya ako. Ngayong 2 years lang kaya. After makalipas ng 2 araw, nakalabas din ako sa ospital. Pero habang naglalakad kami palabas ni Astrid, pansin ko sa kanyang parang takot na takot siya at medyo nanginginig siya. Okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako. Ba't mo natanong? Para kasing nangangatog ka at medyo namumutla ka. May sakit ka ba? Ah, wala lang kasi akong tulog nitong huling 2 araw. Bakit? Excited lang ako na makita ka. Excited? Astrid, thankful ako sa pagtulong mo sa akin at pagbisita mo sa akin kada linggo. Pero hindi ibig sabihin na sasagutin kita sa panliligaw mo sa akin, ha? Hindi. Wala yun. Matagal na yun. Gusto ko lang tumulong bilang kaibigan mo. Thank you naman kung ganun. Kamusta na pala si Arthur? Sabi mo may sasabihin ka tungkol sa kanya. May tanong lang muna ako, Lily. Ano yun? May feelings ka pa ba kay Arthur? Oo naman, syempre. Fiancé ko yun eh. Nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako dati. Lily, kinasal na si Arthur. Kinasal?